Sumigaw ang prinsipe na lumabas. Ang nagulat na hagdan at bibig na ito ay nakatago pa rin, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang higit sa 100 ganap na nakabaluti na mga gwardya na nakasuot ng God's Stone Punishment. Mula sa isang wardrobe at sa ilalim ng kama na mabilis na pumapalibot sa dalawang babae. Inis na inilibot ni Isabela ang paligid. Umiling si Blackville, na nagkomento na ang simbahan ay malinaw na hindi gumawa ng sapat na impresyon mula kay Prinsipe Pian. Umungol sina Prince Payon, marahil ay inihayag ang galit na matagal niyang pinipigilan. Ipinahayag niya na kahit na ang hukbo ng God's Punishment Stone ay ipinakita nila sa kanya na kahit noon pa man ay maaaring hindi kapanipaniwala ang makapangyarihan, dahil wala sila sa sandaling iyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga gwardya na kunin ang dalawang babae. Tumawa ng mahina si Isabela at tinanong kung ang bruhang nakasalubong nila sa kalsada ay nakipagsabuatan kay Prinsipe Pian. Ang kanyang boses na puno ng pinipigilang galit, itinuring ito bilang isang karaniwang panlilinlang na ginagamit ng mga group of rat. Ipinunto niya na kung wala ang proteksyon ng mga kawal ng God's Punishment, silang dalawa ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Kapag nahaharap sa Stone of God Punishment, pagkatapos ay hiniling niya na ibigay nila ang gamot. Sa gilid ni Isabela, nakatingin sa mga ekspresyon ng dalawang babae. Si M. Pian ay lubusang napukaw ng kanilang walang pakialam na mga pag-uugali, pinapanood ang kanyang mga bantay na armado ng mga kalasag na naka-embed ang God's Stone Punishment. Ang mga gwardya ay sumulong sa dalawang mangkukulam. Gayunpaman, bago nila maabot ang mga ito, ang mga gwardya ay biglang ibinalik ang kanilang mga espada sa kanilang sarili, hiniwas sa kanilang mga sariling mga leeg. Tumalsik ang dugo ng sunod-sunod na bumagsak ang mga gwardya. Habang si Prince at Payon ay nanginginig na hindi mapigilan, na parabang may nasaksihan siyang lubos na nakakakilabot. Mabilis na napawi ang momentum at galit na nagpasigla sa kanya kanina lang. Maya-maya, may lumitaw na basang ang kanyang gitnang pantalon habang nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog na may ihi na tumutulo sa kanyang mga binti. Dahan-daang lumapit si Blackville sa prinsipe. Sina Ottawa at Oro, na nakatago sa secret chamber, ay sabik na magmadaling lumabas, ngunit ang mga mekanismo para buksan ito ay maaari lamang gamitin mula sa loob. Iminungkahi ni Isabela na huwag masyadong lumayo. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, si Black Veil, na nagnanais na bigyan ng leksyon ang prinsipe, bigla siyang tila nawala ng ulirat at napaupo sa lupa, nanginginig at napaatras. Nagtanong siya, nalilito, maging sa lahat ng mga God's Stone Punishment. Nauutal na nagtatanong si M. Pian, iniisip kung paano pa rin nagagamit ng dalawang mangkukulam ang kanilang kapangyarihan. Napangiti ng mahina si Isabela na nagpapaliwanag na dahil sila ay puro. Pagkatapos ay iminungkahi ni Isabela na sundin ng prinsipe ang kanilang kasunduan ng buong taimtim. Ang kanyang ama sa kalaunan ay magiging ligtas at maayos at sa sandaling masakop ng simbahan ng Grey Castle, ang prinsipe ay maaaring maging isa sa kanila. Kahit na ang kaharian ng Dawn City ay sakupin ng simbahan, ang prinsipe ay maaari pa ring tamasahin ang isang buhay na yaman at ginhawa. Ang kanyang mga tao ay maaaring maligtas mula sa paghihirap ng digmaan. Bakit mo kailangang gawin ang mga nakakalokong galaw na ito ngayon? Paglabas niya ng silid, tumalikod siya at idinagdag na dapat linisin ng prinsipe ang lugar na ito. Malapit nang magising ang hari at malamang na ayaw niyang makita ang kanyang kwarto sa ganoong kalagayan. Naramdaman ni Otto na basang-basa ang likod niya ng malamig na pawis. Ang dalawa na hindi natatakot sa bato ng mga parusa ng Diyos, kasama ang plano ng simbahan na sakupin muna ang Grey Castle at pagkatapos ay sakupin ang lahat ng kaharian pati ang Dawn City. Matagal nang nakita ng simbahan ang 4 na dakilang kaharian na nagtatagpo sa kanilang mga bibig. Ito mismo ang sinabi ng kanyang kamahalan si Roland. Napaisip si Aura kung ano ang dapat nilang gawin. Naisip ni Oro na ito ay higit pa sa kanilang kakayanin. Dapat nilang ipaalam sa kanilang ama at kay Lord Queen. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Otto. Ano ang mabuting sasabihin sa kanila na gawin? Nakikipag-ugnayan sila sa mga taong hindi man lang natatakot sa God's Stone Punishment. Pumikit si Otto at sinabing may kilala siyang makakaharap sa kanya. Kailangan nilang pumunta kaagad sa Grey Castle Ambassador at ipasa ang kanilang narinig sa kanyang kamahalan, na si Roland Wimbledon. Sa lungsod ng Neverwinter, sa hangganang bayan. Nakangiting binabasa ni Roland ang isang sulat ng tugon mula kay Duke Calvin. Lumitaw si Nightingale sa kanyang likuran at tinanong kung ano ang kanyang tinatawanan. Natagpuan ni Roland na medyo nakakatuwa ang sulat ng tugon ni Duke Calvin.
Una, tinanong ng duke kung kailan gagawin ni Roland ang seremonya ng koronasyon para makapaghanda siya sa pagpunta. At ma-congratulate siya. Sa dulo ng liham, iminungkahi ng duke ang isang alyansa sa pag-aasawa na pinupuri ang kanyang anak na babae, ang kagandahan at talento ni Edith sa isang buong pahina, na sinasabing ang ganap niyang kakayanin tulad ng parehong domestic at foreign affairs, na ginagawa siyang pinakamahusay na kandidato bilang reyna. Kinuha ni Nightingale ang sulat at sumimangot matapos basahin ang ilang linya. Pagkatapos ay tumalikod siya, tinanong si Roland na hindi papayag, tama ba? Siyempre, walang balak na pumayag si Roland. Sinabi ni Joggelang kung talagang kapansin-pansin si Edith gaya ng inilalarawan ng liham, matatakot siyang papasukin siya sa kastilyo. Siyempre, ito ay isang biro. Hindi kailangan ni Roland ng political marriage para patatagin ang panig ng kanyang trono. Si Nightingale dahil alam niyang nagsasabi ng totoo si Roland. Biglang may lumilipad na messenger bird sa bukas na bintana at dumapo sa desk. Ito ay isang lihim na liham mula sa lumang kabisera, na nagpapahiwatig na mayroong balita mula sa lungsod ng Dawn City. Pinakain ni Roland ang ibon ng maalog na isda at binuksan ang kumpidensyal na sulat. Mukhang may kakayahan si Ambassador York. Komento niya. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang mabasa niya ang sulat. Ang unang pangungusap ng liham ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Ang palasyo ng Dawn ay napasok na ng Pure One. Ang kanilang mga kakayahan ay maaaring balewalain ang mga Godstone punishment. Sinubukan ng Crown Prince na lumaban, ngunit ang mga gwardya sa ilalim ng kontrol ng Pure ay nagpakamatay gamit ang kanilang sariling mga espada. At balak ng simbahan na salakayin muna ang Grey Castle. Ang pagsaksi sa lahat ng ito mula kay Otto at Oro at ang tatlong dakilang pamilya ay umaasa na makakuha ng tulong ni Roland. Maya-maya, pinanood nilang dalawa ang pagsunog ng lihim na liham, nakaramdam ng bigat sa kanilang mga puso. Isang mangkukulam, immune sa mga epekto ng Godstone punishment. Sa pagkakaalam nila, ang mga pambihirang mangkukulam lamang ang makakagamit nito. Bukod doon, nariyan ang mga demonyong may mataas na ranggo na kilala bilang Magic Slayers. Huminga ng malalim si Roland, biglang napagtanto na kailangan niyang gumawa ng makabuluhang mga pagsasaayos sa kanyang plano na bawiin ang teritoryo sa timog. Mabilis na nagpatawag si Roland ng estratehikong pagpupulong sa talakayan sa silid ng kastilyo. Iminungkahi ni Axe na palitan ang mga sundalo ng unang hukbo na nakatalaga sa Dragonfall Ridge ng mga bagong sinanay na recruit dahil hindi sila dapat magkaroon ng problema sa pakikitungo sa mga maharlikang iyon. Ang unang hukbo ay kailangang magkonsentrar ng sama-sama upang laban sa simbahan. Sumang-ayon si Roland at lumingon upang tingnan ang mapa, napagtanto na nahaharap sila ngayon sa dalawang isyu. Una, kung kailan aatake ang kalaban at ikalawa o sisimulan ng kalaban ang kanilang pag-atake. Halos ikinwento ni Roland ang nilalaman ng lihim na sulat, na gustong marinig ang mga mungkahi ng lahat. Unang nagsalita si Barrett, na nagsasabi na kahit saan sila lumitaw, ang kalaban ay kailangan munang dumaan sa mga kaharian ng Northern Territories, na lahat ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ni Duke Kelvin ngayon. Iminungkahi niya na hayaan si Miss Edith na ihatid ang mensaheng ito sa kanyang ama. Tumayo si Edith at sinabi na bagamat kailangan talagang magpadala ng mga tao para subaybayan ang lahat ng posibleng ruta, hindi ito nangangahulugan na ito ay isang mahusay na paraan. Kailangan nilang kumilos ng mabilis para maghanda ng sapat na oras para kay Roland. Inilipat ni Roland ang kanyang tingin kay Edith na kumpiyansang tumugon. Magpapadala ng mga tao sa Hermes. Kumunat ang noo ni Carter, ipinapakita ang kanyang pag-aalala at pag-usisa tungkol sa binabalak ni Edith. Ipinahayag ni Carter ang kanyang mga pagdududa tungkol sa bisa ng pagpapadala ng mga tao sa Divine City ng simbahan, at idinagdag ni Petrov na magiging mahirap na makisama dahil ang lokal na populasyon ay puno ng mga panatikong tagasunod ng simbahan. Ngumiti si Edith at ipinaliwanag na hindi na kailangang pumasok sa Divine City ng lungsod. Ito ay sapat na upang makahanap ng mga mangangalakal na malapit at magkaroon ng isang magandang pakikipag-usap sa kanila. Dahan-daang naglakad si Edith papunta sa harapan, nakaturo ang daliri niya sa mapa habang seryosong nagsasalita. Ang terrain ng Hermes ay lubhang kakaiba, na lumilikha ng banayad na Dalesdis kasama ang mga hanay ng bundok nito. Ang lungsod ng Divine City ay matatagpuan sa ibabaw ng isang talampas, ngunit ang kapaligiran dito ay hindi kapani-pani walang malupit. Bagamat ang mga likas na hadlang ay makakatulong sa simbahan na palayasin ang mga demonyong hayop,
Ang lugar na ito mismo ay hindi angkop para sa pamumuhay, lalo na ang pagsasaka dito. Tumigil sandali si Edith bago ipinagpatuloy ang kanyang pagpapaliwanag. Nangangahulugan ito na dapat silang umasa sa mga panlabas na mapagkukunan, lalo na sa pagkain. Tuwing taglagas, 12 ng mga caravan mula sa 4 na kaharian ang dumarating bawat araw, lahat para sa tanging layunin ng pagbibigay Divine City. Pagkatapos ay nagtapos siya, sa madaling salita, kung plano ng simbahan na ipadala ang kanilang hukbo, tiyak na mapapansin ng mga mangangalakal. Ayon sa mga pagbabago sa sukat ng material na transportasyon, maaari nilang tansyahin ang oras ng kanilang pag-deploy. At ang tono ni Edith ay matatag at nagpakita ng kumpiyansa na napakabihirang sa mga kababaihan sa panahong ito. Nagulat ang lahat ng tao sa kwarto. Napaisip si Roland sa loob niya. Tila ang paglalarawan ni Calvin kay Edith sa kanyang liham ay hindi lubos na pagmamalabis. At nagpahayag ng malalim na interes ni Edith sa mga taktika ng First Army ni Roland, sabik na maunawaan kung paano nagawang labagin ng tropa ni Roland ang lumang kabisera ng hari sa loob ng isang araw. Inaasahan din niyang matuto sa pamamagitan ng pagmamasid, na naglalayong mas mahusay na tulungan si Roland sa mga darating na laban. Sumang-ayon si Roland at nagutos ng mga aksyon upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Bakas sa ekspresyon ni Sylvie ang kanyang matinding pag-aalala. Naniniwala siya na maaaring ito ay isang napakahirap na labanan at iminungkahi na ipaalam kay Tilly, umaasa na ang witch mula sa Slumbering Isle ay maaaring magbigay ng tulong kay Roland. At hindi napigilan ni Roland na mapangiti nang marinig ang mungkahi ni Sylvie. Ang sitwasyon sa Slumbering Isle ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Walang balita mula nang ipaalam ni Roland kay Tilly ang tungkol sa blood bubbles. Kung dadalhin ni Tilly ang mga mangkukulam upang tulungan siya nang hindi neresolba ang panloob na mga salungatan, ang Slumbering Isle ay maaaring mahulog sa mas malaking kaguluhan. Gayunpaman, alam din ni Roland na ang pakikipaglaban sa mga pure sa kanilang kakaibang kakayahan, na talagang nagbibigay ng pinakamabisang hakbang. Sa kalaunan, tumango si Roland bilang pagsang-ayon, sinabing susulat siya ng liham kay Tilly. Pagkatapos ay nag-alok si Agatha ng kanyang mungkahi, na nagpapayo na ang lahat ng mga sundalo ng unang hukbo ay napapaloob sa God's Stone Punishment. Ipinaliwanag niya na sa loob ng daan-daang taon ng kasaysayan sa Federation, nagkaroon ng ilang makapangyarihang mangkukulam na may hindi maisip na kakayahan. Laban sa gayong mga mangkukulam, ang mga ordinaryong tao na walang God's Stone Punishment ay lubos na walang kapangyarihan, at isang mangkukulam na may ganoong kalibre ay maaaring kumitil ng buhay ng libu-libong tao. Itinaas nito ang isang praktikal na tanong. Nagtatanong kung saan sila makakahanap ng napakaraming God's Stone Punishment. Bigla na lang tumugon si Roland, sinabing makukuha nila ito sa simbahan. Habang nagsasalita siya, sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Oras na para bunutin ang kapangyarihan ng kalaban, tulad ng pagtanggal ng mga pangil ng makamandag na ahas. Pagsapit ng gabi, tinipon ni Wendy ang lahat ng mga mangkukulam sa kanyang kwarto. At nang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kanya, ipinaalam niya sa kanila na ang simbahan ay papunta na at ikinwento ang mga detalye sa pulong. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ibinulong ni Rem ang kanyang pagpayag na manatili sa pabrika buong araw upang mabigyan ng kuryente si Roland. Si Lily, na sinundan ng marahang pagkurot sa pisngi ni Rem, mainit na nagpapaalala sa kanya kung mapagod siya, mas nag-aalala kay Roland at kailangang magpadala ng mag-aalaga sa kanya. Ang kanilang pakikipag-ugnayan ay nagdulot ng isang ikot ng mahinang tawa na nagpapagaan ng tensyon sa silid. Ang inisyatiba ni Rem ay nagdulot ng isang alon ng mga tugon mula sa iba pang mga mangkukulam. Sinabi ni Evelyn na gagawa siya ng mas maraming alkohol hanggat maaari upang maiambag ang kanyang bahagi. Ang kapaligiran sa silid ay unti-unting naging mas positibo. Hindi sila nabalot ng takot, bagkus sila ay naghahanda para sa labanan. At nang makita ang reaksyon ng lahat, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Wendy sa kanyang puso. Kahit na ang mga mangkukulam ay may kani-kanilang mga alalahanin, walang nagpakita ng takot na labanan ang simbahan. Isang senaryo ito na hindi niya maisip noong nakaraang taon. Huminga ng malalim para tahimik ang silid, taimtim na nagsalita si Wendy. Sinabi sa bawat isa na ang digmaang ito ay mahalaga para sa kinabukasan ng Witch Union. Nagtatanong sa kanila kung naisip ba nila kung ano ang magiging kahulugan para sa kanila kung sa huli ay matalo ng kanyang kamahalan ang simbahan. Natahimik ang silid, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa hindi maipaliwanag na liwanag.
Dahan-daang nagpatuloy si Wendy sa loob ng kaharian ng Grey Castle at marahil sa buong kontinente na siyang mabubuhay ng payapa. Sa ilalim ng pamamahala ng kanyang kamahalan si Roland, maaaring magkaroon pa sila ng pagkakataong lumikha ng isang bagong mundo kasama ng mga ordinaryong tao na nagtatamasa ng kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Nakangiting idinagdag niya, "Siyempre, alam nila ang karaniwang estilo ng kanyang kamahalan, malamang na mas gugustuhin niyang ipagpatuloy ng bawat isa ang pagtatrabaho gaya ng dati, ng hindi labis na trabaho." Bagamat hindi makapagbigay si Wendy ng isang nakakaganyak na pananalita sa mga sundalo tulad ni Roland, ibinahagi niya ang kanyang taos-pusong saloobin sa bawat isa. Sa wakas, tiningnan ni Wendy ang bawat isa at taimtim na sinabi ito, ang kanilang karaniwang tahananang ito ay isang mahalagang sandali upang baguhin ang kanilang kapalaran. Handa siyang ibigay ang lahat para dito. Kasabay nito, iniabot niya ang kanyang palad pababa, na sinenyasan ng bawat isa na magkaisa. Si Scroll ang unang naglagay ng kanyang kamay kay Wendy's, na sinundan ni Nightingale at Anna. Dahan-daang hinayla si Agatha. Si Leaf, saglit na nag-alinlangan bago ipinatong din ang kamay sa ibabaw. Ang mga mangkukulam ay bumuo ng isang bilog, bawat isa ay inilalagay ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng iba. Maging ang dalawang dating Bloodfont Witches, na si Ify at Shadowfeather, na nag-aalangan, ay nagtipon ng kanilang lakas ng loob sa ilalim ng nakangiting tingin ng bawat isa at tunay na naging bahagi ng grupo. Magkasama silang sumigaw para sa Witch Union para kay King Roland para sa Eternal Holy Mountain. Ang kanilang mga boses ay matatag at malakas, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkaalis ng bawat isa, unti-unting tumahimik ang kwarto, naiwan si Wendy at Nightingale. Paglingon ni Wendy, napansin ni Wendy na tahimik na binuksan ni Nightingale ang bintana at nakatayo doon. Medyo malungkot ang kanyang anyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-daang naglakad papunta sa tabi niya. Malumanay na tinanong ni Wendy kung nag-aalala rin ba si Nightingale sa paparating na digmaan. Huminga ng malalim si Nightingale, mahina ang boses ngunit puno ng kumpiyansa. Matagal nang naghintay si Nightingale para makapaghiganti sa mga simbahan. Marahil ang iba pang mga kapatid na babae na namatay nang hindi makatarungan sa mga kamay ng simbahan ay dapat ding umasa sa araw na ito. Nang marinig ang mga salita ni Nightingale, isang bugso ng malalim na emosyon ang bumalat sa puso ni Wendy. Inabot niya at marahang hinawakan ang mukha ni Nightingale, hawak ang kanyang mga kamay, nakatingin sa mga mata ni Nightingale, sinasabi sa kanya na protektahan si Roland. Tandaan din na protektahan ang kanyang sarili. Dahan-daang pumikit si Nightingale, naramdaman ang init ng yakap ni Wendy at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagpapalabas ng utos ng digmaan, ang lungsod ng Neverwinter ay mabilis na lumipat sa isang estado ng paghahanda sa panahon ng digmaan, na ang bawat isa ay gumagawa ng mga kagyat na paghahanda para sa paparating na labanan. Ang isang malaking dami ng trigo mula sa Dragonfall Ridge ay mabilis na dinala sa mga kamalig. Ang bahagi ng linggo ay naproseso sa mga tuyong rasyon para sa mga sundalo sa pamamagitan ng pagkakamada at pudgeling. Agad ding inihahanda ang mga baril at bala, at natapos na ng mga bagong recruit ang kanilang pangunahing pagsasanay at handa ng makipaglaban. Isinasaalang-alang ang katamtamang intensity ng operasyong ito, nagpasya si Roland na magpadala ng puwersa ng 1,500 sundalo, na pinamumunuan ni Axe. Isinasaalang-alang ang posibilidad na makatagpo ang mga pure na mangkukulam, si Sylvie at Ify ay nakatakdaring sumali sa ekspedisyon. Lumapit si Brian, sinabing hindi pa napagpasyahan ang lokasyon ng labanan. Gusto ni Roland na marinig ang opinyon ng unang army. Isinasaalang-alang ni Brian na makisali sa loob ng teritoryong kanluranin. Maaari nitong gamitin ang kanilang firepower, advantage at logistical support na may napakalaking steamboat na kayang maghatid ng mga sundalo at bala sa frontline nang wala pang isang araw. Tungkol naman sa simbahan, dahil sa malayong distansya, kung tatagal ang digmaan ng higit sa 1 buwan, mamamatay sa gutom ang puwersa ng simbahan. Gayunpaman, hindi nakita ni Roland na magagawa ang planong ito dahil may malaking impluwensya pa rin ang simbahan sa Grey Castle at maraming mananampalataya ang maaaring magbigay ng suporta sa kanila. Ibinahagi ni Edith ang kanyang mga alalahanin, na natatakot na kung ang sitwasyon ay maging hindi kanais-nais, maaaring pilitin ng simbahan ang mga mamamayan ng Grey Castle na ubusin ang mga tabletas gamit ang mga karaniwang tao upang maubos ang lakas ng unang hukbo. Alam niya na gustong manalo ni Roland sa digmaan habang tinitiyak din ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Grey Castle.
Iminungkahi niya na ang pag-atake ay dapat isagawa sa labas ng teritoryo ng Great Castle. Gayunpaman, naniniwala si Brian na si Edith ay walang sapat na pangunawa sa mga baril. Siya ay nag-aalala na kung ang lugar ng labanan ay masyadong malayo at ang mga bala ay naubos na, ang logistical support ay hindi magagarantiyahan, na ginagawang mahirap na ipagpatuloy ang digmaan. Magkaiba ang pananaw nilang dalawa at hindi magawang paniwalaan ang isa. Si Edith ay matatag na naniniwala na ang mga sibilyan ng Grey Castle ay dapat protektahan at iligtas mula sa mga pinsala ng digmaan. Nang makita ang kanilang debate, iminungkahi ni Roland bakit hindi ituon ang mga tropa at mga supply ng maaga sa mga hangganang lungsod. Sinabi ni Brian na hindi nila mahuhulaan kung saang direksyon ilulunsad ng simbahan ang kanilang pag-atake. Si Roland, gayunpaman, ay nagsuri mula sa isang estratehikong pananaw, sa paniniwalang maaari nilang gabayan ang kaaway sa pag-atake mula sa inaasahang direksyon sa pamamagitan ng isang serye ng mga estratehiya. Nang makita si Roland na itinuro ang mapa, biglang binanggit ni Edith ang Coldwing Ridge. Tumango si Roland na nagmumungkahi na maaari silang mag-concentrate ng mga supply sa Cold Valley ng Wind Ridge at ilagay ang unang hukbo sa kalapit na bayan ng Misty Valley. Pipilitin nito ang simbahan na umatake mula sa direksyong ito. Naguguluhang tanong ni Brian. Ipinaliwanag ni Edith na ang Coldwing Ridge ay napakalapit sa Divine City, at sa pamamagitan ng pagkonsentra ng kanilang mga puwersa doon, maaari silang lumikha ng isang ilusyon para sa simbahan, na pinaniniwalaan silang may nalalapit na opens iba, sa gayon ay pinipilit ang simbahan na ituon ang mga puwersa nito doon at makamit ang layunin ng paggabay. Binanggit ni Brian ang isa pang pag-aalala, paano kung pinili ng simbahan na huwag umatake mula sa Cold Ridge? Mahinahong tugon ni Roland, pagkatapos ng Divine City ang Hermes ay itataas sa lupa. Napapaligiran ng nagngangalit na apoy, si Ana ay nagmasid sa takot. Nilamon ng pulang apoy ang lahat ng bagay sa paligid niya, at ang nakakapasong hangin ay sumakit sa kanyang balat habang sumasayaw ang apoy. Nang makapal na usok ay gumulong sa ibaba ng kisame, na halos hindi na makahinga. Nais tumulong ni Ana ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na walang kapangyarihan. Naririnig niya ang mga hiyawan mula sa loob ng bahay habang ang mga kapitbahay ay sumugod upang labanan ang apoy. Biglang may lumapit sa kanya na lalaki, matigas ang tingin habang tinatanong si Ana kung nasaan ang kanyang ina at kapatid. Sa halip na mag-alok ng comfort, halos hinawakan niya ang kanyang mga balikat, sinampal ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Ang sakit at takot ay gumising kay Ana at natagpuan niya ang kanyang sarili sa kama, humihingal. Tila umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang marahas na pagsaway. Sinubukan ni Ana na magsuklay ng mabilis, na nilagok ang isang baso ng malamig na tubig mula sa kanyang bedside table. Panay ang paghinga niya habang nagbibihis at nag-refresh ng katawan bago tumungo sa gusali ng mangkukulam. Pagdating, kinawayan siya ni Ling at binati siya habang pinupuri ni Wendy ang magandang panahon at tinanong si Ivana na plano niyang bisitahin ang North Slope Mountain. Nagpalitan ng maikling pagdadalamhati si Ana, sinabing pupunta siya roon mamayang hapon. Nang pabirong tanungin ng dalawa kung may balak siyang makipag-date kay Roland. Ngumiti si Ana at pasimpleng umiling, hindi na nagpapaliwanag pa. Hindi na nagpatuloy si Wendy. Inabot ni Wendy kay Ana ang 2 gintong barya. Ito ang kanyang sweldo para sa buwan. Dala ang kanyang bayad, bumalik si Ana sa pangunahing bulwagan ng kastilyo, kung saan naghihintay si Carter. Iniabot niya ang isa sa mga barya sa kanya. Tinanong ni Carter kung ito ang karaniwang ayos. Tumango si Ana. Sa panahon ng pagsasaayos ng border town, lahat ng orihinal na residente, kasama ang ama ni Ana, ay napabilang sa alokasyon ng bagong bahay. Gayunpaman, dahil ibinente niya si Ana sa simbahan sa halagang 25 ginto, pinutol na niya ang lahat ng relasyon sa lalaking ito. Sa kabila nito, may ilang bagay na hindi lubusang naiwasan ni Ana. Halimbawa, ang ginto sa kanyang kamay ay nakalaan sa kanyang ama, bagamat lulong sa pagsusugal, pandaraya at pagnanakaw, naubos ang kanyang pera sa loob lamang ng kalahating taon, at humantong sa matinding kahirapan. Lumapit si Carter sa isang sira-sirang silid at kumatok sa pintuan. Binuksan ng isang lalaki ang pinto, nakangiti ng malapad habang niyayaya si Carter para uminom ng tsaa. Gayunpaman, umiling si Carter, seryoso ang kanyang ekspresyon at isang sulyap ng pagkasuklem, habang iniaabot ang pera, na ipinapaliwanag na ito ang gastos sa pamumuhay ng lalaki para sa buwan. Samantala, napasandal si Ana sa dingding ng pasilyo, mahinang bumantong hininga sa sarili,
Pakiramdam na hindi na siya maging pabigat paintindihin ni Roland. Pagbalik ni Carter, tinapik niya ang kanyang dibdib, tiniyak kay Anna na ang lahat ay aayusin. Taos-pusong nagpasalamat si Anna kay Carter, na humiling sa kanya na huwag sabihin kay Roland ang tungkol dito. Tumango si Carter bilang pag-unawa. Tumalikod si Anna at naglakad pababa ng hagdan. Gayunpaman matapos ang halos 4 na buwan, muling tumuntong si Lynn sa hangganang bayan. Napansin na ang bayan ay sumailalim sa matinding pagbabago. Dumami ang populasyon at mas masigla ang kapaligiran. Sumugod sina Lynn at Honey sa pampang ng ilog, dumiretso sa isang araw ng pagsusumikap. Nang tuluyang bumagsak sa lupa ang huling masa ng bato, pinunasan ni Leon ang pawis sa kanyang noo at pinalapak ni Honey ang kanyang mga kamay bilang paghanga, na ibinulalas na nagawa ni Lian na mag-ukit ng landas sa bundok. Isang proud ng ngiti ang tugon ni Lynn. Walang hindi niya magagawa. Nang matapos ang trabaho, tinanong ni Honey kung nagdala si Lian ng anumang mga kagamitan sa pagsisimula ng apoy, na nagmumungkahi na maaari silang manghuli ng isda at mag-barbecue dito mismo. Gayunpaman, umiling si Lian, sinabi na mayroon siyang sapat na inihaw na isda mula sa Slumbering Isle. Bagamat parang natutukso pa rin si Honey sa ideya ng isda, ipinaalam sa kanya ni Lian na hindi rin siya dapat magpatuyo ng isda dito, at naisip ni Lian na maaaring hindi rin ma-appreciate ni Roland ang lasa ng inasna na isda. Biglang naisip ni Leon si Ash. Iniisip kung madalas pa ba siyang nababahala sa iba't ibang sabaw ng isda mula sa Slumbering Isle. Nilaibat ng tingin ni Leon ang magiging port construction site, sa pag-aakalang malapit na nilang ma-welcome si Tilly dito. Natuwa si Honey sa narinig. Nandito rin si Tilly, tinutulungan si Roland sa paparating na digmaan. Nakatingin sa inosenteng si Honey, naisip ni Leon sa sarili. Wala talagang alam sa digmaan ang batang ito. Kung hindi kayang lutusin ni Tilly ang issue sa Bloodfang sa Slumbering Isle at ang simbahan ay maglulunsad ng ganap na pag-atake kay Roland, iyon ay magiging tunay na problema. Gayunpaman, umaasa siya na si Tilly at ang lahat ay makakabalik sa hangganang bayan at mas mabuting manatili dito magpakailanman. Sa ganoong paraan, matutupad ang hiling niya noong taglamig. Sa mataong mga pantalan, ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano at sa isang maayos na paraan. Nakasakay sa mga barkong pandigma ang 1,500 na mga sundalo ng First Army na kalahok sa paparating na operasyon. Samantala, alinsunod sa planong kinumpirma sa estratehikong pagpupulong, karagdagang 4,000 sundalo mula sa unang army ang nagdadala ng mga bala at pagkain, naghahanda na magtungo sa Northern Territories. Nangako si Edith na personal na magsulat ng isang liham sa kanyang ama, na magbibigay ng kalahati ng stock ng bodega para sa paggamit ng sundalo at sinabi rin ng Lord of the Misty Valley Town na ganap niyang susuportahan ang lahat ng pangangailangan ng unang hukbo. Sa pagtingin sa abalang pantalan, tinanong ni Roland si Edith kung may plano ba siyang bumalik sa Hilaga. Umiling si Edith, ipinahayag ang kanyang kagustuhan na samahan ang unang hukbo at lumahok sa lahat ng paparating na laban. Tumayo siya sa riles ng barko, marahang itinaas ang kanyang mahabang buhok. Pagkatapos ay gumawa ng kilos ng paggalang, hiniling kay Roland na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon na nangakong aalaga ang mabuti si Cole. Dahan-daang itinaas ng simoy ng dagat ang mahabang buhok ni Edith.